Ngayon, di ba na, mas Kailan malalim. pa dede ka? Ganyan. Ano nang bagong tricks? Pero sa trabaho, ano na yung mga na-discover nyo ulit sa isa't isa with this series? Iba na naman to eh. Tingin ko iba na naman to sa dami na ng pinagdaanan namin, from light to romance to comedy to gag show. Ito, itong huli I natin. think ito yung pinaka-seryoso natin, or darkest siguro nun, na nagawa. Hindi kami nagigitian. Nag-romcom na kayo, Oo. nag-ano yan, di ba? Magaling tong project na to para sa amin kasi mas natitest pa namin yung isa't isa. Gaya nga na sinabi ni Angelica kanina na hindi na kami yung tipo na magkakapaan pa paggagawa ng scene. Sa isang bitaw ng tono ng boses niya, parang maalam ko na kung paano ko sasabayan sa boses ko, alam niya paano sa delivery ko. Dito mas ano yun, mas na-challenge kami, mas lumabas yun dahil mas malalim yung problema eh. Mas malalim yung pinagdadaanan ng character ko. Marami kami lahat ng characters, maraming mga sikreto, tsaka mga katotohanan na nasa loob lang nila lahat. So, yun, mas challenging sa amin dalawa. Dito lang sa show na to na parang nakakakita siya sa tingin ko nang humihingi ako ng tulong. Pagka nababansin niya ako na hindi ako komportable pa ako, mahirap yung mga next na gagawin na siya, lines na gano'n siya sa akin. Totoo, Angge? Yes. Siyempre, team kayo, di ba? Hindi lang sa amin, sa buong cast naman din, gano'n. Alam mo kung ano yung mga mahihirap na eksena. Actually, oo nga, parang ito yung first time, hindi naman first time, hindi. May mga gano'n naman kami. Pag alam namin na medyo crucial yung mga eksena, binibigyan namin ng space yung isa't isa, and then kapag ready na, then tsaka ko lang, parang ganun yung rapport namin dala. I would usually approach kung ready ka na, parang ready ka na bang mag-throw lines, mag-usapan kung ano yung mga parang saan to papunta, ganyan. And feeling ko, ganun na rin ka-komportable si Z kasi parang kaya na niyang mag-open up minsan may mga questions siya na, halimbawa magbibigay ng direction si Direk Conat na parang minsan maguguluhan siya. So parang, so ano yun? Anong gagawin ko? Parang, hindi, feeling ko ka lang, mas ganito lang, yung kalmado ka lang talaga, tatay ka lang, yung wala ka munang gusto ipakita. Alam mo yung gano'n, yung, siguro noon mas may ego pa na, naku baka pag nagtanong ako, sabihin hindi ko kaya yung eksena. And ngayon, we're very comfortable with each other. Kahit ako ganun din ako sa kanya. Kapag may mga agam-agam ako parang, tama ba yun? Okay lang ba yung ginawa ko? Kasi nga siguro, parang package deal na kaming dalawa eh. Lagi na lang kaming nakikitang magkakasama sa isang project eh. Pero extra challenge sa inyo pareho na syempre meron kayong anak na di ba, na may disabled, deaf and mute. Well, siguro sa amin dahil nga masayahin kaming tao, hindi namin siya tinitignan negatively or hindi namin tinitignan, oh my God, ang hirap nito, hindi ganun. Mas asaran, mas bilangan kami ng mga halimbawa ng sign language sa isang araw, ganun. Hindi na nagbakal sa sign Ito, language. nagbabakal sa sign language. So, ginagawa namin magaan yung mga trabaho namin dahil nga mabigat siya and medyo may pagka-dark nga siya. Kaya hindi kami pwedeng magpalamon doon sa mga hirap na challenges na binibigay sa amin araw-araw. Okay, thank you. Z, may sasabihin ka pa? Thank you, Si and Angelica. For my last question kay Mucha sa kay Si Jan. Ayan, syempre kinalakihan nyo na yung paggawa ng yung pag-arte, di ba? Paggawa ng teleserye na series. Nacha-challenge pa ba kayo sa roles na binibigay sa inyo? And ano yung challenge nyo rito sa series na ito? Lalo na kay Si Jan na after magkaroon ng kapatid na may Down syndrome sa I'm Perfect, ngayon naman deaf and mute yung kapatid.
Salamat po sa question niyo. Before we proceed lang, si Jan, no? Ang sabi nila, Nagulat ako. sorry, ang sabi kasi ng ating mga friends from FSL, deaf lang daw. Yes Let's po, just yes. use the deaf. Wala po. Okay. Yun, kasi Oo. naked lang po talaga. Oo, so Okay. deaf lang. That's Thank you, Glenn. oo. Z Jan, go ahead. Ito po, kakaiba siya dahil yun first time ko rin pong gumanap ng ganito na kuya ng isang deaf person. At medyo challenging po siya kasi hindi naman po ako marunong mag-sign language. So nagkaroon din po kami ng session for FSL. At yung challenging part din po doon hindi po namin inaral literal yung FSL. Pero yung particular lines lang namin talaga yung ginagawa namin. So medyo challenging siya kasi katulad nga po nung sabi ni Ate Anggi kanina, nagbabakil pa ako sa... Paano yung bakil? Paano yung bakil sa sign language? Explain. Dapat po kasi... Okay. Parang gano'n yung ginawa ko. Ano yung sabihin nun, Angger? Ano yung sabihin Namali nun? po ako ng design. Parang huwag kang mag-alala sa akin. Okay. Oo, parang gano'n. Sabi, huwag. Ganun po yung nagawa ko, na-shuffle ko po siya. Pag namali ka po ng isang sign, iba na po ibig niya sabihin. So, kailangan po talaga, kung ano yung itunuro sa'yo, yun yung ibibigay mo. So kung nasa eksena kayo, tapos nagbakal siya, Anggi, alam mong mali yung sign language, nag-react agad. Tumatawa lang po. Magtitinginan kami, tapos magpipigilan kami ng tawa kasi parang, mali yun ah. Bawi na lang sa white shot. Kasi, oo, well, kailangan kasi alam namin yung sign ng isa't isa kahit Okay. na hindi mo memorize, at least may base, kailangan, actually parang kailangan naiintindihan mo talaga yung Correct. sinasabi nila kasi that's your cue and that's your understanding. Kailangan, yun yung sinasabi niya, kailangan nagre-register yun sa mata mo, di ba? Tama. Sa ano mo. So, pag mali yung hanap, tingin na lang kami ni Mutiana, parang mali yun. Nagpipigil lang kami. ng So who tawa. calls the shot na parang cut, mali, direct, paano mo nalalaman? Yung FSL team Sila, po na. nakabantay. Sabihin ang nila final na ano. mali yung sign, Hindi so sabi. ulitin po. Okay. From the FSL team. Yes po. Sino yung nagsasabi? Sila po yung Z, anong experience mo dyan sa pagbabakal ni Z dyan? Hindi ko alam kasi one take ako lagi pag... Wow! Si ano po, si Never Wrong. Sanjo is Oh. never wrong. Never Wrong po si Kuya Z. Talaga? Kahit po magbakal siya, technical pa rin yun. Technical problem pa rin yun. Wait, si Mutiana, you had to learn also. Yes po, pero actually may times na nalilito rin po talaga ako to the point na ang napabakal ko yung sarili kong lines. Kasi nagpo-focus ako mismo sa sign language. Nakita rin nila ate yung gates. Nakakunot doon lang sila. Parang mama papa yung sinabi niya, hindi Pia at papa yung sinabi niya. Tapos ayun, pero masaya. Masaya Yeah. po at the same time. Pero challenging. Kasi minsan natutulala ako pag nag-sign language si KD. Right. Parang minsan, akala ko hindi pa tapos yung line niya. So nakaganyan ako. Tapos na siya, ako na. Okay. Sign language din naman ako. Oo. Pero masaya. Si sabi ni Zanjo, siya ang never wrong. Si KD, perfect ka din. Since lahat naman po tayo alam na everybody is not perfect. Sometimes I also make mistakes din po. Right. Pero do you agree that your dad here is the perfect pagdating sa sign language? I think so. Wow! Anong rating mo kay Z dyan? Ay, ayusin mo Ayusin mo yan. Out of 10. 1 to 10. 9.5. Nasuhulan. 9.5. Glenn. That's all. That's all. Thank you Okay. very much and congratulations sa cast and team. Maraming salamat, Glenn. Let me go to Joem. Joem, you're so nosy. Yung character mo dito, grabe. Parang, actually, naiirita na ako na lahat lang ito tinitignan lahat. Parang paano mo binuo yung ganong klaseng character na even yung reaction ni Ralph, the waiter in the restaurant, pinansin mo. Hindi, tulog lang talaga ako pag nakatitig ako. No, sinet namin ni Direk Ona talaga yun na brooding, to the point na yung tingin ni Detective Cortez, medyo parang nakaka-invade na ng privacy ng tao, na natatakot siya, hindi niya alam yung gagawin niya. So sinet talaga namin ni Direk Ona. Hindi ko lang alam na gano'n palang kalapit yung power shot niya. Ang lapit! Sobrang lapit, oo. Extreme na Sobrang extreme. pala.
So, yun, masaya naman ako na kung ano yung naset naming character for Detective Cortez. Nakakuha naman ngayon sa mga shots and sa story. Saka ang ganda